Hello, Justine. Since it's your 22nd birthday, I made her something special that I want to share to everyone out there. So here it is. 22 things I like about Justine Chu. Si Chu, sobrang daming friends niyan. Sobrang daming friends, kaya nga feeling lucky ako kasi naging isa ako sa mga friends niya. And si Chu, sobrang maawain yan. Example, dyan sa may FCM, may mga kasalubong kami na lube, ganun. Bibigyan niya lagi ng coin yan, hindi pwedeng hindi. Tapos, sobrang makonsensya. Sobrang makonsensya. Siya nga yung konsensya ko, lagi akong kinokonsensya niya kapag may ginagawa akong masama, ganun. Best sense of humor. Sa groupmates namin, siya yung pinaka-joker. Sobrang nakakatawa siya, sobrang kalog. Ewan ko ba kung paano, pero hindi siya nauubusan ng joke sa araw-araw niya. Mahilig yan gumaya ng mga teleserye, katulad doon sa Mara Clara. Gusto niya siya lagi yung evil doon, siya yung nananabak, siya yung nananampal. Basta, masaya siya ang kasama lagi. Sure ako, kunwari, pag ikaw bored ka, pag ikaw malungkot, kausapin mo lang siya as in. Mahalo ka sa ugali niya. Sobrang nakakatawa, promise. Gwapo yan. Super gwapo. Heartthrob yan sa school namin. Ang dami kaya nagkaka-crush dyan, hindi lang umaamin. Kaya sa mga nagkaka-crush kay Chu, kung gusto nyong umamin, bahala kayo. Kasi mamaya malalaman nyo kung bakit. Nako, alam mo ba, second runner-up yan sa Mr. Nursing. Galing-galing kaya yan, lalo na sa question and answer portion. Kung napanood nyo yun, si Mr. Procreator. Tsaka si Chu, photogenic yan. Ang dami namin napuntahan na debut no, lalo na no second year. Madami kaming pictures niyan. Ito nga Diba ang gwapo niya? Kaya ayun, crush ko kaya yan si Chu dati. Naalala ko nga nung first year, nung nalaman ko na siya kaya yung una ko nakita. Siya yung nauna ko nakita, nakaupo siya dun sa may entrance, dun sa may likod. Tapos nakita ko, sabi ko, shit, ang gwapo! Kaso nga lang, nalaman ko pa, classmate ko pa, edi super natuwa talaga ako. Kaso nga lang, alam mo na, friends lang kami, kaya ganun. He's always there, ready to lend me some money if I'm broke. Kaya, mahilig din yan mga libre. Sabihin ko lang, Chu, libre mo naman ako ng ganyan. Libre mo naman ng pagkain sa kantin. Yun, nagbibigay naman siya. Kaso nga lang, minsan, bibigay lang nun, isang candy, mga ganun, laging pa isa-isa. Hindi siya yung pangmaramihan. Pero at least naman, diba, nag-i-improve yan kasi dati sobrang damot kasi niyan. Nag-i-improve yan. Tsaka, hindi siya madamot. Kunwari pag may baon siya, lagi niya sinishare sa akin, hindi pwedeng hindi. Parang kung ano meron siya, binibigay niya ako. Kaya ayun, rich kid yan si Chu talaga. Promise. Kaso nga lang, kuripot si Chu. Sobra talaga, sobra. Grabe. Nagpapautang nga, pero grabe maningil ng utang. Ultimo 1-digit number. Sinisingil. Talagang hindi yan makakatulog, promise. Tapos, sobrang kuripot. Akala mo pamilyado na, akala mo may sinusustentuhan na sa bahay. Sobra. Ewan ko kung madami siyang naiipon, pero grabing tipid. Madami akong patunay dyan na kuripot si Chu. Yung una, kaming B2 Beaches, kami yung group nila Chuka. Nag-Christmas party kami. Exchange gift namin 300 pesos. Kaso, alam mo na, may nagreklamo. Yung 300 pesos namin, naging 20 pesos. Ewan ko ba, nakakainis. Kaya hindi ko alam kung anong ireregalo ko. E di ang niregalo ko na lang, walis tambo. Abunado pa ako ng 30 pesos noon, binili ko sa Baguio. Buti na lang, si Chu yung nakakuha noon kasi ganti ko lang ba? Kasi nakakainis eh. Sobrang kuripot talaga.
Tapos, yung niregalo pa niya kay Chuka, may patunay ako dito, binigyan niya ng load, 50 pesos. E di abonado din siya. Abonado din siya ng 30. Tapos, hello Chuka, kung nakikinig ka sa akin, kung napapanood mo to, kailangan mo ito marinig. Si Chuka nga rin, pinasaludan ko. Daw na pala, 25 ko na lang yung load dun sa tissue. O, diba? Tignan mo, sobrang kuripot talaga. Buti na lang, meron akong patunay. Ay, may 50 ka pa pala. Saan? Yung load. Ah, hindi mo ba na-receive? Walang yes, sige lang kagad. OC. OC, Obsessive Compulsive. Si Chu, ok-ok yan, sobrang ok-ok. Gusto malinis lagi. Madikitan mo lang ng something na madumi, sa ang reaksyon niya ganito, yak! Ganun lagi si Chu. Kaya pag nagkaroon ako ng alcohol, bibili ako ng alcohol, siya lagi nakakaubos yan. Dami-dami. Meron siyang stock ng alcohol, tapos lagi niya nire-refillan. Minsan, jumijekpot yan sa hospital. Kaya, kasi, siya sobrang ok-ok talaga. Lagi akong tumatambay sa bahay nila. Pero, yung sa mga pagtambay kong yun, never ko siyang nakitang nagwalis, nagpunas-punas doon, nagpunas ng pupu ng mga dogs nila, nagpaligo ng dogs. Never. Ewan ko, pero hindi naman siya tamad, pero hindi lang siya gumagawa ng mga household chores nila. Hindi maglaba. Ang lagi niyan pinapalaba, si Lola Prima. Hi Lola Prima! Pero, kawawa naman, Chu. Makonsensya ka naman. Kaya, simula ngayon, mag-aral ka na magluto, magwalis, maglaba. Kasi, ikaw din makakinabang yan pag mag-asawa ka na. Kawawa naman yung mapapang-asawa mo. Ano yung gagawin mong katulong? Mag-asawa ka na lang ng katulong kung ganyan lang din. Si Chu, classmate ko siya since first year, first sem pa lang. Buong college life, classmate ko siya. Never kami naghiwalay niyan. Tapos, lagi ko siyang kasama. Seatmate, groupmate, duty-mate, chika-mate, lahat. Kaya nga naging best friend ko siya. Kaya, ayun, saya siya kasama. Parang, yun nga, sabi nga ng iba, para na daw kaming kambal. Kasi, never daw kaming naghiwalay. Wala akong magagawa. Kasi, gano'n naman kami. Close naman kami. So, ayun. Lagi masayang kabady si Chu. Bilib ako dyan kay Chu. Kasi, regular siyang pumupunta ng church every Sunday. Christian yan. Minsan, sinasama niya ako pumunta dun sa Christian group nila. Sumasama naman ako. Yun nga hindi ako super religious na tao. Pero, napunta niya ako sa ganun. Kaya, sobrang bilib ako kay Chu pagdating sa ganyan. Tsaka, ang gusto ko kay Chu kasi, laging pag may problem ako, sasabihin niya lang dyan, pray ka lang, ganun. Lagi niya akong pinagpipray. Kaya, ikaw din Chu, lagi din kitang pinagpipray. Kayong lahat, mga friends ko. Natalino yan si Chu. Balita ko nga nung high school, parang siya yung top 1 ata, sabi ni Jen sa akin. Nung college kami, oo, naging scholar din yan, grabe. Tapos, super grade conscious yan, lalo na yung first year kami. Siya yung tao talagang, never talagang nag-lie. Mahilig siya magtago ng secret, pero never siyang nag-lie sa akin. Ako nga pag sinungaling ako, kinokonsensya niya ako lagi. Sabihin niya, bad yun, ganun-ganun. Kaya, sobrang, ang laki ng tiwala ko kay Chu. Kasi, sobrang honest yan. Kung ano yung maisip niyan, yun lang yun. Yun lang yun. Wala nang iba. Wala nang labis, walang kulang. Sobrang honest. Magkasabay kaming nagkaroon ng license niya ni Chu. Pero, mas nauna siya na onte. Pero, ako kasi, ang layo nung
nung house ko to school. So, parang lagi ako nagda-drive. Aminin ko, kaskasero ako. Pero, si Chu, sobrang iba. Hindi naman sa mabagal, pero ganun na nga. Pero, nasasabi ko, sobrang safe mag-drive ni Chu. Kaya nga panatag mama ko na ipahiram yung car ko sa kanya. Kasi pili lang yung mga pinagdadrive ko ng car ko talaga. Doon lang sa may mga tiwala. Si Chu, andyan siya lagi, sumasabyan sa akin pag nagdadrive. Lalo na kapag lasing, pag pumaparty kami, o kaya pag pagod ako, pag puyat, siya lagi. Minsan nga, nagkukusa yan, sabi niya siya na yung mag-drive. Kasi, magaling siya mag-drive, kaso nga lang, mabagal. Sorry. Pero okay lang yun. At least naman safe, di ba? Wala pa ngayon nababangga eh. Never pa yan nakabangga. May isa yan nabangga. Naalala ko noon, yung pupunta kami sa photoshoot sa Nightingale. May binanggaya na poste. Yung poste doon sa may security guard house. Binangga niya yun. Nagulat na lang ako. Pero wala pang nababangga na tao yan. Safe yan. Super hilig niyan kumanta. Lalo na pag nagdo-drive. Pag nagdo-drive kami, lagi kami nagdo-do-it niyan. Lalo na kapag mga Rihanna songs. Gustong-gusto namin yan. Ang dami nga namin video eh. Kaso nga naburo na namin eh. Tapos, si Chu, magda-download yan ng mga karaoke songs. Tapos, magkakaraoke yan sa bahay nila. Kahit mag-isa lang siya, kakanta yan, wala yung pakialam. Biritera yan si Chu. Meron nga yan eh. Kumanta siya nung I Will Always Love You ba yun? Tapos, sinend niya sa akin, ginawa kong alarm clock kasi maganda yung boses niyan. Biritera yan, wala akong masabi dyan. Chika, about my family, or any problems, pluk man yan sa mga friends, nandyan talaga siya. Yung mga secret ko, madami akong secret. Si Chu lang ang nakakaalam. Madami. Kasi, hindi lumalabas talaga lahat ng sinasabi ko sa kanya. Kaya nga super laki ng tiwala ko sa kanya. Siyempre, ganun din ako sa kanya. Lahat ng mga secret niya, hindi ko din sinasabi. Ang ganda ng ugali niya. Ito yung pinaka-isang ugali niya na gustong-gusto ko sa kanya. Kahit anong problema, or basta yung mga conflict ba na lalo na sa duty namin, wala lang sa kanya, maning-mani lang niya yun. Ako kasi, pag namoblema ako, dala-dala ko na yun the whole day. Sa kanya, wala. Parang, iihil niya lang yan. Wala na siyang problema. Ganun lang ka-easy sa kanya. He's very mean, especially when it comes to grammarization. Ito ang video to eh, kaya nga Tagalog ko tong ginawa. Kasi kapag nag-English ako, I'm sure tatawanan ako ni Chu. Sobrang sensitive niya pagdating sa correct grammarization. Onting mali mo lang, tatawa na yan. Ultima spelling, tatawanan ka niyan. Kaya kayo dyan, ingat-ingat kayo sa mga post nyo kasi meron dyang isa, bichi-bichihan na yan, tatawa na yan dahil sa mga mali nyong post. Kaya, first impression nyo dyan, alam ko mabait. Ako din, ganun ang impression ko sa kanya. Pero, nung nakilala ko pa siya lalo, may kabichihan din yan tinatago. Syempre, hindi ko na i-reveal yun dito kasi masaspoiled eh. Pero, ingat-ingat kayo dyan. Pero kahit ganun yan, mabait yan. Pero syempre, kasi piling tao lang naman yung mga binibitcha niya. Yung mga ka-close niya lang para hindi siya makaka-hurt. Pero, mabait yan. He's highly selective when it comes to women. Siguro hindi nyo nga alam na in love na pala si Chu. Pero syempre, secret lang yon. Si Chu kasi, once in a blue moon lang yan ma-in love. Pero, pag na-in love yan, magkakandaleche-leche yung buhay niyan. As in, gulo talaga. Hindi niya kaya na mag-isip ng tama pag in love yan. Kaya,
ayun, kaya dun sa mga nagka-crush sa kanya, kayo na lang bahala sa kanya kung magsasabi kayo sa kanya. Kasi, ang mangyayari sa inyo, nga. Basta pag sa mga songs, siya yung favorite ko. Nagkakasunto kami niyan. Actually, siya nga yung source ng music ko. Mahilig yan mag-download ng songs, tapos papasa sa amin, sa akin o kaya kay Ranke. Yung car ko, siya yung sa kanya galing lahat ng songs ko, pati sa iPad ko, sa phone ko. Tapos, kung pwede nga every week or every month, nag-update ako sa kanya kung ano yung mga latest songs. Tapos sabihin niya sa akin kung ano yung i-download, ganun. Ganda. Favorite niya si Rihanna. Ako din, favorite ko din yun. He's always there, ready to listen whatever I tell, either problem or chika man yan. Kahit na nandito na ako malayo, sobrang keep in touch pa din kami niyan. Lagi kami nagkaka-Viber. Yun, lagi kami nag-uusap pa din, update sa buhay. Like I said, classmate ko siya the whole college life. So, parang magkasama kami almost 5 years. Yun nga, lagi kami magkasama. So, I treated him like my brother already. Kaya, nakakamiss kasi, nandun siya sa Pilipinas, ako nandito sa Singapore, nagkakausap kami through FB lang, Twitter, Viber, ganun lang. Wala na yung mga gala-gala namin. Kaya, nakakamiss din kasi siya talaga yung kasama ko lagi. Sweet ba? Pero yun yung totoo, Chu. Kasi, ang laki mong part sa life ko. Tapos, madaming nabago sa akin talaga. Parang, siguro sabihin natin 25% tumino ako ng dahil sa'yo. Kaya, sobrang thankful kasi nakilala kita. So, ayun, tapos na yung 22 things na gusto ko sa'yo. Kaya, ayun, sorry kasi, ito lang yung magagawa ko kasi wala akong pera pampadala ng Garrett popcorn para sa birthday mo. So, ayun, sana ma-appreciate mo tong video na to kasi kahit paano, in-important ko to. Ilang araw ko din tong ginawa, kaya, ayun, happy birthday na lang sa'yo, Chu. Kung nandyan lang ako, magpapaparty ako para sa'yo, pupunta ako sa inyo, dadala ako ng cake. Kaso, wala. Nandito ako sa Singapore. So, hanggang video na lang ako. Kaya, ayun, happy birthday sa'yo. Sana maging happy ka sa birthday mo, sa day mo. Sana makahanap ka na ng work para magkaroon ka ng money and sana matupad yung dream mo na maging USRN. Pagpipray kita talaga doon. Tsaka syempre, pag naging USRN ka na, huwag mong kakalimutan, mapadala ka din ng mga goodies dyan, katulad ng ginagawa ko sa inyo pag umuwi ako sa Pinas. So, ayun, Chu. Hay nako, nakakamiss. Yun talaga. So, yun. Happy birthday, Chu. I love you. Huwag ka magbabago ha. Sige. Bye!